Bakit Team Duterte? Subok na siya eh. Subok na. Oo. Tahimik lahat. Kayo, sir? Wala lang, Duterte. wala lang mga adik. Ngayon, dami na naman. Kahit sabi nga doon, Caloocan, ako talaga saksi ako doon. Nung Gandigong, tahimik ngayon. Bumabalik na naman. Totoo yan. Akala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya. Dito sa video na ito mga kababayan, magkakaalaman na kung makakasama natin itong si Kiko Pangilinan sa paghukay dito kay Marcos Sr. Isa kasi itong mga dilawan na to sa mga gumugusto nung nagdaang administrasyon na talagang wag ipalibing itong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At pag-uusapan din ho natin yung mga naglalabasang survey ngayong mga panahon na to na kung saan lalo hong lumalakas ang boses ng ating mga kababayan na talagang hinahanap ho nila yung Duterte style of leadership, ika nga, no? Yung talagang pagdating sa kriminalidad at illegal na droga, itong si Tatay Digong, maaasahan ho natin yan. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. At para doon sa mga nagpakulay doon sa ating huling video, pasalamatan ho muna natin, no? Maraming salamat ho, ha? Maraming salamat ho. Dito kay Ma'am Zenaida White, ha? Ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Mag-ingat ho kayo. Mega love shoutout dito kay Ma'am Zenaida White. Palakpakan ho natin. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Shoutout din ho dito kay Jack Taylaran. Maraming salamat ho. Jack Taylaran. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo ha kung nasa undako man ho kayo ng digdig. Pwede pagka ho kayo nagpakulay kayo dyan sa baba, ilagay nyo na rin ho kung nasaan kayo ngayon para ma-shoutout na rin ho natin yung kinaroroonan nyo. Maraming salamat. Mega love shoutout, no? Maraming salamat ho. At meron pa ho tayong isa dito. Wala na. Okay, yun lang ho nagpakulay doon sa huling video natin. Maraming salamat ho. Again, pinapakita ho natin ito para hindi para magbigay yung ating mga kasama dito. Yun lang ho ipagpapakita ng appreciation ni PH Update doon sa mga extra effort sa pagpapakita nila ng suporta. Pero yung simpleng like, simpleng share, simpleng comment, sobrang sapat na ho yun para sa atin. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako diyan kay Kiko Pangilinan, pasadaan ho muna natin ng mabilisan. Itong napakainit na balita na kung saan itong si ex-President Duterte inimbitahan humarap sa susunod na pagdinig ng House Quadcom. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Ito, simple lang naman yan eh. Ano ba? Ba't apurado kayo? Ba't minamadali nyo? Bakit nakikipag-unahan kayo dyan sa Senado? Napag-aalata ho sila, alam ho kasi nila, pagka unang humarap sa Senado, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung binuo ho nilang investigasyon sa napakahabang panahon, sa ilang buwan na nakalipas, kaya hong wasakin yan ng isang investigasyon sa Senado. Pag nagsalita ho, yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, diyan sa Blue Ribbon Committee, no? Kumpirmado na ho mga kababayan ang titimon diyan sa parallel investigation kaugnay ho diyan sa mga pinag-uusapan sa House of Representatives. Hindi ho ang Dangerous Drugs Committee nitong si Senator Bato de la Rosa. Tama nga naman, baka mapulaan yung gaganaping investigasyon. Kaya mas mainam na yung Blue Ribbon Committee na katumbasuyan ng good government sa House of Representatives. Matasuyan mga kababayan. Ito, ano bang base dito sa post ng News 5, nagpadala ng imbitasyon ng House Quad Committee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo siya sa Martes, October 22 sa pagpapatuloy ng pagdinig hinggil sa extrajudicial killing noong drug war. Mga kababayan, ano lang naman ho yan eh. Simple lang naman ho yan. Talagang itong mga aso ni Tambaluslos, inaapura ho nila, no? Inaapura ho nila itong
susunod na investigasyon at talagang formal ng inimbitahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi mga kababayan, kung inyong maalala, ang topic ho nila sa lahat ng investigasyon dyan sa Quad Committee, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napansin ho ng ating mga kababayan, anong nangyayari dito sa mga committee na to? Name drop kayo ng name drop dito kay Tatay Digong, pero hindi nyo naman pala iniimbitahan. Mantakan nyo yon. Nakailang hearing na kayo, ngayon nyo palang formal na iimbitahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Anak ng tokwa, walang ganyanan. Yung tipong talaga hong demolition job. Ngayon, kung sakaling magkumpirma itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naku po, malaki-laking yan, baka matindi ho yan mga kababayan at panigurado pagka nagpunta yan si Tatay Digong, itong si Atras Abante, mag-behave ka sir ha, baka mabatukan ka niya ni Tatay Digong. Yung paangas-angas mo dyan sa mga resource person, kayong mga aso ni Tambaluslos, pagka itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpunta dyan sa Quadcom at malamang sa malamang, kung kakayanin, pupunta ho tayo dyan, no? Para kung papala rin, makadaupang pala ditong si Tatay Digong. Malamang sa malamang, isang pagdalo lang nitong si Tatay Digong, magmumukhang tanga ho lahat ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa Quad Committee. Yung pasigaw-sigaw ni Paduano, hindi ho ubra yung kay Tatay Digong. Hindi ho pwede yung ganun kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi naman mga abogado, nag-aabogaduhan lang. Diba? Yung iba dentista, yung iba ophthalmologist, ha? Yung iba sikat lang ang apelyido ng pamilya kaya naging congressman. Yun lang ho yun, pero nagawa sa bayan, wala ho tayong maaasahan sa mga walang yang yan. Ito mga kababayan, dumako na ho tayo sa report ng Super Radio, no? Ito ho yung kaugnay ho ito sa kung anong komite sa Senado ang tatalakay doon sa parallel investigation doon sa drug war nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Game. Ito po ang ating report. Ang Senate Blue Ribbon Committee ang napili ng mga senador na magsagawa ng investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Sinabi po ni Senate President Cheese Escudero na sumang-ayon dito sina Senator Ronald De La Rosa at Senator Bongo na silang humiling na magsagawa ang Senado ng sariling investigasyon sa drug war kasabay ng investigasyon dito ng Quadcom ng Kamara. Ayon kay Escudero, si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mangunguna sa magiging subcommittee ng Coco Pimentel. Aba, ayos. Pwede. Why not? Sige, Blue Ribbon Committee dahil abala ang chairman nito na si Senator Pia Cayetano. Napili ang Blue Ribbon Tama, hindi na pala si Tolentino. Nagtataka tayo. Kala ko si Tolentino pa rin chairperson. Hindi na ho pala, no? Nung nagkarigo doon dyan sa Senado, pinalitan na nitong si Cayetano, itong si Pia, yung si Tapos naging majority floor leader ho hata yung pwesto ngayon nitong si Tolentino. Committee dahil ito ang may poder na motu proprio magsagawa ng pagdinig habang nakabakasyon ang Kongreso. Nais kasi ni Escudero na magdaos na sila ng pagdinig habang nakarises ang sesyon dahil magiging abala sila sa pagtalakay sa 2025 national budget at sa iba pang panukala sa pagbalik nila sa regular na sesyon sa November 4. Wala na Correct, tama naman ho yun, no? Hindi na pwedeng paabutin ng November itong talakayan na to dahil talagang magiging busy yung Senado pagka inumpisahan na ho nila yung pagtalakay diyan sa budget, ika nga. Magkaka-budget deliberation na. Okay din naman ho, pero sa tingin natin di ho makukuha sa isang pasada ng hearing. Madami-daming tanong sa bagay, itong si Tatay Digong, simple lang naman yung explanation niya diyan 'Di ba? Ang lagi niyang sinasabi pagka pinag-uusapan niya yung illegal na droga na yan. Pagka sinira niyo ang buhay ng Pilipino, gugurgurin ko kayo. Ano nga asahan natin? Ikaw ba naman, magbenta ka ba naman ng illegal na droga? Alam nyo naman ho kung anong tama sa utak ng illegal na droga na yan. Kaya kayo, mga bata, kayong mga may anak, warningan nyo ho sabihan nyo ho yung inyong mga anak na huwag sumama doon sa mga barkadang masasamang impluensya. Dito mga kababayan, natatawa lang mo tayo nung nakita natin yan. Dito mga kababayan, ito ho ang ganito ho katindi ang pangungulila ng sambayan ng Pilipino dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lakihan ko lang ho ang primay, lakihan ko lang. Yun, ito ho, pakinggan ho natin ang sentimiento ng ating mga kababayan. Ito ho yung pinaka, ngayon kumbaga kung gusto mong malaman ang sentimiento ng sambayanan, pumunta ho kayo sa karsada. Kasi yung mga yan,
nakikita ho nila ang daloy ng trapiko, yung galaw ng mga naglalakad sa daan, kung ano yung behavior ngayon ng mga batang hamog, kung gaano katindi ang kriminalidad. Sila ho talaga nakakaalam. Tayo dito sa PH Update, di ho natin nakikita yan. Sila ho talaga, kaya pagka sinabi nitong si Mamang Guard, o yung vendor ng banana Q, vendor ng tsinelas, kung sino mang vendor yan, yun ho ang nasasaksihan nila sa pang-araw-araw nilang buhay. Kaya kung ano man ho ang maririnig natin dito, malamang sa malamang, yun ho talaga ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayong mga panahon na to. Game, 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 game! Sir, okay lang sir. Kalye survey ngayong darating na midterm election for senatorial candidate. Sino yung mga napupusuan nyo? Team Marcos o Team Duterte? Nagsasurvey. Duterte. Bakit Team Duterte? Subok na siya eh. Subok na. Oo. Tahimik lahat. Kayo sir. Wala lang. Duterte. Wala lang mga adik. Ngayon, dami na naman. Kahit sabi nga doon, Caloocan, ako talaga saksi ako doon. Nung gandigaw, tahimik ngayon. Bumabalik na naman. Totoo yan. Grabe ho, no? Bumabalik na naman daw ho yung mga durugista. Paano ba yan? Paano ba yung bagong Pilipinas na pinagmamalaki nila? Paano ba yung ginagawa nilang paninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito, kung itong si Paduano, itong si Atrasabante, itong si Ace Barbers, ang iingay nila kaugnay sa war on drugs. Ito yung mga nakinabang. Yung mga ordinaryong Pilipino ang nakaramdam doon sa naihatid na kabutihan nitong war on drugs na to. Mga kababayan, itong video na to, meron lang akong isang request sa inyo, ha? Isang request. Isang like, mag-comment kayo, tapos i-share nyo ito. Para mas marami hong makakita kung gaano katindi ang pangungulila ng ating mga kababayan sa nagdaang administrasyon. At kung paano nila tignan yung administrasyon ni Tatay Digong at ikumpara dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Napakaganda ho kasi nun ikumpara kasi wala na ho tayo sa honeymoon period. Kumbaga tapos na ho yung 6 month, 1 year ng administrasyon. Nasa 3rd year na ho tayo, nasa 3 taon na ho tayo ng administrasyon. Kaya yung mga datos, pwede na ho natin ipagkumpara. Kasi yung unang taon, ano pa lang naman yan honeymoon session pa yan. Kumbaga yung mga accomplishment nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa loob ng 1 taon, nararamdaman pa rin yan. Pangalawang taon, medyo nandyan pa rin yan, okay pa yan. Pero pagka umabot na ho doon sa medyo nangangalahati na yung administrasyon, medyo doon na ho natin makikita. Kasi kung kay Tatay Digong, yung first 1 year, wala ho tayong masyadong naramdaman, di ba? Kasi yung kriminalidad, yung first 6 months meron kasi maraming nagurgur ng mga durugista. Pero pagdating sa korupsyon, talagang nagpa-party pa rin itong mga walang yang to. Pero noong umabot na doon sa magkakalahating taon, tinamaan ho tayo ng pandemya. Kaya wala, ganun pa rin ho. Pero napakarami pa rin accomplishment na nagdaang administrasyon. Kahit na ang 6 na taon ng administrasyon na to, doon lang sa 1 taon ni Tatay Digong, hindi ho nila matutumbasan, sa totoo lang. No, pero 20 years ako na sa Caloocan. Nung si Digong, tahimik lahat yun. Sir, Correct. bakit Team Duterte sir? Para mabalik ang ano. Oo, hindi daming magulo. Adik kayon. Grabe, no? Ang number 1 na concern ng ating mga kababayan mga adik. Anak ng toko. Ang number 1 ho nilang concern hindi man yung pagkain Hindi man yung nagugutom kami sa administrasyon na to Wala kaming pagkain Hindi yung ganun Ang ano nila, yung sentimiento nila, peace and order. At yun doon magaling ang Duterte. At yun ang kinakalungkot natin kung bakit kailangan bastusin, babuyin ang mga accomplishment ni Tatay Digong para lang sa politika nitong mga walang iya sa Malacanang. Yun ho talaga kinagagalit natin. Bakit nyo ikakahon yung mga napakagagandang nagawa ng nagdang administrasyon para lang ma-amplify o para lang mag-shine kayo, para kayo ang makita ng ating mga kababayan. Kung gayong, heto naman ang nararanasan ng mga nitong si Juan de la Cruz sa karsada. Sobrang gulo. Anak ng toka. Kalungkot. Sige po, thank you. Duterte talaga Team Marcos o Team Duterte? Duterte. Bakit Team Duterte sir? Wala naman ibang presidente na katulad sa kanya. Naku. Thank you sir, thank you. Saludo para doon sa mga kababayan natin na hindi nadadala, nakukuha ng propaganda, nag-iisip ngayong mga panahon na to, isang saludo para kay PH Update.
Saludo ho tayo sa mga yan. Saludo, saludo, saludo. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Ano kayo, talagang naramdaman nyo, nakita nyo, at ngayon ibinabalita nyo kung ano nga bang nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Kasi yung mga congressman na nandun sa Quad Committee, ano ho yung mga yun mga nasa Forbes Park, magagandang bahay. Hindi ho nila alam yung damdamin ng mga kababayan nating nasa laylayan na nabibiktima nitong mga durugista na to. Kasi hindi naman ho sila mabibiktima ng mga durugista Mga ano ho sila, kumbaga nasa alta sa syudad. Yan yung pamumuhay nila. Sila yung, kumbaga mayayaman, pinakamayaman, mga oligarko, sila na medyo nandito sila sa baba, yung mga politiko na to. Nandun sila sa level na mayayaman. Yung tinitira ho ng mga yan, pulburon. Hindi naman ho bato, ika nga. Ang tinitira ho nila pulburon. Kaya itong nagbibigay ng napakalaking problema sa karsada, sa peace and order ngayon, hindi naman ho yun. Pangmayaman yun mahal ho yun. Mayaman lang hong nakakabira nun. Mga taga-Malacanang lang nakakapagpulburon. Yung mga sa karsada, bato ho ang binabanatan ng mga yan. Kaya yan hong kinalulungkot natin dito sa PH Update. Talagang binababoy nila ang nagdang administrasyon. Para lang sila ang magmukhang magaling. Sila, toxic Filipino mentality. Akong magaling. Sa akin sila believe. Ikaw wala. Hindi, naknanto ko. Pwede ba? For once. Hindi naman lagi na lang ako. Dapat akong magaling. Dapat akong makita nila. Mas magaling ako. Ganon. Anak ng toka. Huwag ganon. Yung mga bangag ganon Anak ng toka. Huwag kong ganon. Saka ang laban ho natin na to, mga kababayan, isa lang ho ang bida rito. Okay? Ito lagi natin sinasabi dito. Kahit ano pa ho, hindi ho relevant lahat yan. Isa lang ang bida dito. Ang bida lang dito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Palakpakan. Palakpakan sabi yan. Okay? It's not about PH Update. Diyan sa mga ano na yan, hindi ho. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon at doon tayo bababa kung ano ba ang pinaglalaban natin. Kaya ho natin ginagawa lahat ng to para maipakita sa ating mga kababayan kung gaano minahal nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte itong bansa na to. At yun ang hindi nila maikakahon, hindi ho nila maitatago, hindi ho nila maitatapon, hindi ho nila pwedeng ipalimot sa sambayan ng Pilipino dahil habang merong vlogger na nagsasalita at nagsasabi sa ating mga kababayan kung gaano kabuti ang naihatid ng nagdang administrasyon sa ating bansa, hindi ho mawawala ang legasiya na yan. Palakpakan ho natin si Tatay Digong. Okay? Hindi ho about sa atin. Hindi about kung kanino man kay VP Sara. Wala na ho yan. Kung ano lang ang gusto ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi ho lahat relevant yan. Kung ano lang ang sinasabi ni Tatay Digong, doon lang ho tayo dito. Dahil minsan na ho tayong sumunod kay VP Sara, di naman sa sinisisi natin siya. Nag-isip din naman tayo kung pinagkatiwalaan ni VP Sara, pagkakatiwalaan natin. Ngayon, umamin siya na nabudol siya, aamin na din ho na tayo na nabudol. Pero at least, hindi ho tayo mga dilawan na galit dito sa mga Marcos na to nung naupo BFF na nila. Tayo ho consistent lang na gusto natin ng tunay na pagbabago at hindi para yung ego natin, yung pride natin na masabi sa sarili natin. Basta ako, consistent ako, Marcos ako. Kahit na kabangagan na ginagawa, Marcos pa rin ako. Hindi ho, kalukuhan na yun. Okay? Tuloy. Duterte. Oo. Bakit Duterte, sir? Mahigpit, maano talaga. Batas. Saludo. Batas. Saludo. Wala Hanggang ngayon. Balik na naman ngayon. Survey ngayong midterm election for senatorial, sino yung mga napupusuan nyo? Team Duterte o Team Marcos? Kayo nun? Duterte Marcos. Team Duterte o Team Marcos? Duterte Marcos. Team Marcos. Bakit po Team Marcos? Mas okay na yung Marcos kasi gumagalaw. Kay Duterte puro patayan. Oo. Lalo kami nababalitaan sa team. Puro patayan. Team Marcos. Yan yung sila madam, respect pa rin doon sa feelings ni madam, no? Respeto pa rin. Pero sila ho, yung mga kababayan nating mabilis maniwala kung anong lumabas sa mainstream media, yun ho kanilang pinapaniwalaan. No, wag naman magalit yung si madam kung mapanood niya to. Pero medyo layuan niyo ho yung mga mainstream media kasi hindi ho interest ng sambayan ng Pilipino ang tinutulak ng mga walang media na mga walang yang media na yan, no. Ang atin dito, kahit na itong si Marcos, pupurihin natin. Basta gawin niya lang ho yung tama.
Wala nang problema kahit sino maging Pangulo kasi gaano katagal pa ba ang buhay nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Sige nga, bigyan niyo ako ng figure. 10 years? Matagal na. Base doon sa ano niya. O, sige, let's say 10 years. Sagad na yung 10 years. O, after ni Tatay Digong, anong gagawin natin? Sa ayot sa gusto natin, nahahanap din tayo ng makakapalit nitong si Tatay Digong na kung saan meron siyang yung kanilang bisyon, yung kanilang mga pangarap sa Pilipinas ay magkaparehas. Meron at merong lalabas niyan at sa tingin natin, yan ni si Vice President Sara Duterte, palakpakan. Pero this time, sa tingin ho natin, itong si VP Sara, hindi na ho siya basta-basta mabubudol pa, no? Team Duterte. Marcos. Bakit po? Bakit? Bakit Duterte ka? Bakit daw? Correct. Thank you. Saludo. Basta ka po eh. Dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, alamin ho natin kung makakasama ho ba natin itong si Kiko Pangilinan sa pagpupay. Ito, pakinggan natin. Hindi, na ano ho ito, matagal-tagal na ho itong video niya na to. Ipapakita ko lang ho, dapat sana noong narinig natin si VP Sara na kung saan sinasabi niya na ipapahukay niya, huhukayin niya at itatapon sa West Philippine Sea itong si Marcos Sr. Sila ito hong mga individual na to, ang pinakaunang magsasalita dyan sa mga binitawan na yan ni VP Sara. Double ano nga yung banat niya eh. O dito sa sasabihin ko na to, makikita nyo na talagang itong mga Dilawan at mga Marcos ay nagkaisa na. Dito papatunayan ho natin yan na itong mga Dilawan na to at itong mga Marcos na to, isa na lang ho yan. Yung ibinibida nilang opposition ng mga Dilawan, wala na ho sila. Yung sinasabi ni Larga doon na mayroon pang opposition, itong mga Dilawan na to opposition, isang malaking kalokohan. Dahil kung opposition talaga yung mga yan, pagka bitaw pa lang ni Vice President Sara Duterte, dapat gumatong na sila. Sige, sama kami dyan. Dapat ganun ang sinabi nitong si Kiko Pangilinan, di ba? Kasi siya yung pinakabibo dyan sa pagkontra na mailibing itong matandang Marcos yan sa libingan ng mga bayani. Pakinggan natin ito mga kababayan. Napakalungkot itong pangyayaring ito. Lungkot Sa na araw lungkot na ka, ito, brad ay nilibing ng isang magnanakaw at diktadura, nating diktadura, sa libingan ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nangabuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayan. O ano sir, sama ka sa amin? Hukayin namin. Yan ang hirap sa atin eh. Puro banat lang ng ganyan eh. O ngayon, alam nyo na ho, nung ilinibing ni Tatay Digong, kumukontra sila. Ngayong huhukayin ni VP Sara, BFF ho nila ang administrasyon. Yang mga tao na yan, hindi ho natin mapagkakatiwalaan. Ito kasi, yun namang ano ni VP Sara, kumbaga, hyperbole. Ika nga nitong si Salvador Panelo. Kumbaga, ini-exaggerate niya lang. Kumbaga, sinasabi niya, kung gusto niyong babuyan, kaya ko rin yan. Kaya hinay-hinay kayo sa mga susunod na mangyayari, baka iba na yung ilalabas ko dito, okay? Yun lang ho. Pero yung iba, literal nila. Okay lang, literalin natin. Dadala ko pala dun. Diba, wala naman nung problema yun. Okay lang yun. Roy. Hindi tama ito. Kung inaakala nila na ito'y close off, nagkakamali sila. Naku. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pagdap na naranasan ng tens of thousands, libo-libo nating mga kababayan. So ang tanong dito, Senator Kiko Pangilinan, meron ng isang high-profile na politiko ang nagsabi na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea. Anong sagot ng mga Dilawan dito? Bida kayo ng bida eh, di ba? Dapat bigyan nyo kami ng sagutin nyo kami na makakasama ba namin kayo dun sa libingan ng mga bayani? I mean, makakasama ba namin kayong maghukay? O etong mga sinasabi nyo na to, nakalimutan nyo na. Kagaya ng paglimot nyo sa inyong mga prinsipyo. Diba? Ganun lang naman ho yan eh. Nakalimutan nyo. Kicks, nakalimutan nyo na ba ho itong mga litanyang binitawan nyo dito sa video na to? Kasi sisingilin ho namin kayo ngayong mga panahon na to. Napakabibot, napakaangas nyo nung mga naunang panahon. Bakit ngayon ang tatahimik nyo? Anong tokwa? Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing, sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling
nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yura. Para ka naman si Congressman Ortega, paulit-ulit mga sinasabi mo eh. Wala. Paano ka magiging senador niyan, Brad? Paulit-ulit na ka. Dire-diretso mo. Pagpatay, pag-torture, pag-rape. Para bagang yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa, may mga protesta dahil sa mga pangyayaring ito. Sabi nga ng ating Vice President, VP Lenny, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos, ngayon hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita, at sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, dapat bukas sa lahat at dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago yung kanyang. Nagsilbi naman siya inspirasyon kay Marcos Jr. Kaya yung sobrang inspired niya sa kanyang ama, yung kabangagan na ginawa ng ama niya, ngayon ginagawa niya. Pero yung mga magagandang bagay na ginawa ng kanyang ama, wala hong ginagawa itong si Marcos Jr. Libing. Para bagang kahiya-hiyang ipaalam na nililibing natin isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Na totoo naman. Kahiya-hiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pagnakaw at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung So, ito lang naman ngayong nagsalita na, sana mapanood nitong si Senator Kiko Pangilinan, no? Nagsalita na si VP Sara, huhukayin. Kasi base sa sa mga litanya mo diyan, talagang random ko ang yung pagkadismaya mo na nailibing niya si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon, ano na hubang plano ng Partido Liberal? Di ba? Dapat meron kayong strong statement kaugnay dyan sa linabas na yan nitong si Vice President Sara Duterte. Kami nakikiisa dyan sa gustong mangyari ni VP Sara na hukayin niyang si Marcos Sr. at itapon sa West Philippines. Dapat mga ganun yung mga litanya ng yung partido nyo ngayong mga panahon na to. Kaso, ang problema, sir. Ang problema wala kaming naririnig. Anak na to. Wow. Kala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakaratiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil ikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. Naku, magkakaroon huwata ng hukayan. Ang tagal na ho nitong video na to, hindi nyo pa ho naiwasto. Ngayon, itong si VP Sara, iwawasto niya, tutulong ho ba kayo? Yun lang naman tanong dyan Tutulong ho ba kayo sa paghukay? Kasi hinihintay ho namin yung mga liberal na galit dito sa mga Marcos. Hinahanap ho namin yung inyong mga yung inyong mga marurugdog na damdamin dito sa usapin na to. Kasi napakatindi ho nilang bumanat nun pagka ang pinag-uusapan itong Marcos burial sa libingan ng mga bayani. Naku po, lumiliyab yung mga yan. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in the libingan. Siguro napagod kayo. Tiredless malamang napagod sila. Hindi nila ma-undo itong bagay na to. Ngayon, meron na tayong kasamang mag-a-undo sa gusto nyong i-undo. Ba't di kayo nagsasalita? Ang problema, kayo yung mga, dahil mainit yung issue, at gusto nyo ng publicity, talagang nagsidaldalang kayo diyan sa panahon na yan Pero pagka ngayong panahon na talagang meron ng leader na kung saan pagka sinabi nito, malamang sa malamang pagka pinagpatuloy nitong mga walang yang Marcos na to, ang kanilang mga kabalbalan, talagang didiretsuhin ho yan itong si Vice President Sara Duterte. Yun ang sigurado. So yun siguro ang ating unang salita. Kung may mga katanungan tungkol sa mga legal na mga steps na mga ring may sagawa at iba pang mga pagkilos, we are more than willing to answer questions. So, okay, sige. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, puntahan naman ho natin itong isa sa mga pinaka-cute, napakasarap hong sampa. Napakasarap hong, alam nyo yon? Itong si Congressman Joel Chua. Yan. Isa sa mga pinakabibong aso ni Tamba.
Pagka ano yan, pagka bumabanat yan, ikaw sir, napaghahalata kita. Ako kahit papaano, marami ho tayong kaibigan na yung mga, di ba? Yung mga, di ba? Marami tayong, ikaw sir kala mo, hindi lang ako nakakapansin dyan sa mga pilantik na mga daliri mo na yan. Gumaganyan ka sir eh. Di ba? Akala mo pag ba nasa bahay ka, naka-flash on ka. Yarin lamang gusto nyo lukuhan, gusto nyo babuyan, di ganito gawin natin. Shoutout dito kay Congressman Joel Chewy. Game. Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Paano yung malalaman mga tanga kayo? Kahit pa naman alam nyo, basta meron lang kayong maibalita sa media, sigurado wala kayong alam. Hindi nyo alam saan napunta. Di ba, yun naman, alam nyo kung saan napunta, kukwestiyonin nyo naman. Napakamahal naman yan. Pambira ko talaga itong mga lakambini na to. Game. Malawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 days? Hindi yung mga hotel yon. Ang tawag ho doon sa mga yon is safe houses. Hindi ho rinentahan yon para mag-relax o kung ano pa man. Rinentahan ho yun para doon sa feature nila na yung magre-renta doon, magiging secure sila at safe. Palibhasa, baka tumatambay ka sa parlor, kaya malamang sa malamang ikaw, Congressman Chua, ayusin mo. Nakita ko yung mga lumang larawan mo. Walang lalaking nasa matinong kaisipan na isusuot yung mga ganong klaseng damit. Saan bang salon ka tumatambay? So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga... Hindi, yung paggasta ni BP Sara, walang problema. Alam nyo kung sino may problema. Kayo ang may problema. Kasi kahit ano pang paliwanag ng OBP at COA, hindi nyo tatanggapin. Yun ang inyong problema. Nakuha mo ba, Congressman Chua? Kasi mahirap spellingin to kumbaga sa bata. Meron hong batang mahirap spellingin. At itong si Chua, isa ho siya dun sa mga congressman na mahirap spellingin. Pinapaliwanag ng COA, yung explanation ho ba nila, tinatanggap nyo? Issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Teka lang, sinasagot naman ganito kasi yan. Yung kaul yun katangahan yung kay Gidong na yun Paano sasagutin ni BP? Tanga ka ba, Dong, ha? Simple lang naman ho yan Si BP, rine-require na mag-report sa COA. Okay? Rine-require siya. Kada taon, dapat meron siyang liquidation by resibo. Hindi kagaya nyo, by certification kayo Rine-require siya. Yung mga dokumento ibinibigay sa COA. Sumagot na ang ating pangalawang Pangulo sa COA doon sa rine-require na mga doon sa standard ng Commission on Audit. Hindi sa standard ng Quad Committee kasi walang kwenta yung standard nyo dyan. Yung standard ng COA ang sinunod ng Office of the Vice President at ang COA, ang specialty ho niyan, mag-audit, hindi manira ng mga politiko, okay? Ngayon, itong si COA, sinabit na sa kanya. Sabi ang COA, okay, malinis kayo, wala kayong problema. OBP, ang galing ng pagkagasta nyo. Malinis, resibo, planchado lahat. Ngayon, ipapatawag nyo si COA, hindi na kailangan magpaliwanag ni BP Sara. Ano kayo, mga tanga? Yung mga dokumento nasa COA na, ipinasa na sa COA. Ang tanong, bakit nyo pa kailangan papuntahin si BP Sara para pagpaliwanagin? Hindi ito para sagutin ni BP Sara kasi una sa lahat, hindi niya kailangang sumagot dyan sa House of Representatives.
kailangan ho niyang sumagot sa COA at kung anong magiging sagot ni VP Sara sa COA, yun ang ipapasa, sasabihin, isasagot ng COA diyan sa mga walang yang congressman kagaya ni Dong Gonzales. Kaya walang pananagutan itong si VP Sara dito sa mga congressman na to. Ang ginagawa ho nila talaga, plain and simple, nga, paninira, demolition job para sa 2028, as much as possible, pinipigilan ho nila ang pag-upo ng isang Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Sinisilip din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang Pangulo ang ikaw Manix Dalipe, manahimik ka ha, pinatigil. Balita ko, di umano, ikaw yung nagpatigil doon sa distribution ng AKAP Walang yatong si Manix Dalipe, yung mga, di umano ha, di umano. Ito daw si Manix Dalipe ang nagpatigil doon sa distribution ng AKAP sa kabila ng yung mga benepisyaryo ay nandun na doon sa mismong venue. Yun ang ginawa ng Manix Dalipe na yan. Di umano. Walang iya talaga itong mga aso ni Tamba. Ang bibibo sa mainstream media. At ang mainstream media naman, sa bagay, minsan kasi tayo ayaw na rin ho nating patulan yung mainstream media, no? Kasi naiintindihan ho natin, habang merong nagdadaldal na congressman, merong nagdadaldal na politiko, doon pumapasok ang kanilang kita. Kaya bigay na ho natin sa mga mainstream media yon. Bigay na ho natin sa kanila yon. Ang ibang tao. Sinabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim ng ganyang liderato at umano'y maling... Loko-loko ka ba, Dalipe? Anak ng tokwa, nawala tuloy Mamaya, balik natin kay Dalipe. Nawala tuloy yan tuloy. Natitrigger ako pagka nagsisinungaling to si Dalipe. Ba't mo sinisisi yung dekadang problema ng DepEd dito kay VP Sara? Doon ba din na ni VP Sara yung ating PISA score ba napakataas? Hindi ko mababa pa rin naman Ba't mo sinisisi itong alikawawa ng liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing... Alam nyo ho ba mga kababayan, itong si Joel Chua, ang tagal ho niyan nag-ingay sa social media. Ang tagal ho niyang nagpapansin dito kay Tamba na para makita siya bilang isa sa mga marugdog na taga-suporta ng mga tambaluslos at mga bangag dyan sa Malacanang. Di ba? Noong mga naunang buwan, itong si Joel Chua, bira ho yung nambira sa social media, binabanatan ho niya itong si VP Sara. Noong, nung medyo nakuha niya na yung pwesto, kagaya nitong good government, no? Bigla na ho siyang nanahimik sa social media. Pag nakuha ko na gusto ko, isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Congress. Questionabling paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya nagpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Yun naman talaga pakay nyo Pagka hindi kayo nakakita ng grounds para ma-impeach itong si VP Sara, para kayo gagandiyan, di ba? Para kayo naglokohan dyan sa Committee on Good Government. Kaya kailangan makakita kayo ng grounds, makakita kayo ng talagang maibabato kay VP Sara, magkakaroon na sustansya yung impeachment complaint laban sa kanya. Di ba? Kasi pagka aligasyon lang yan, wala ho yan hindi dapat kaya kailangan nilang dikdikin tapos ipafeel sa sambayan ng Pilipino na itong si Sara Duterte, wala yan, hindi na.
Hindi pwede maging pangulo yan. Ganun ho ang strategy nitong mga tambalusus na to. Niniwala rin ng kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Nang hinga naman ang reaksyon tungkol sa nangyaring House hearing kahapon, sinabi ni VP Duterte na hindi niya napanood ang pagtinig, ngunit iginiit niyang naghahanap lang ng maitatahilan ang mga kongresista para siya ay ma-impeach. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Sinabi rin niyang ibinigay nila lahat sa Commission on Audit ang lahat ng kailangan dokumento kaugnay ng ginastos na pondo at normal sa mga ahensya ng gobyerno ang gumastos ng milyong-milyong halaga kada araw kaugnay ng ipinatutupad na mga proyekto. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa mga kababayan nating sumama sa atin sa pagtalakay dito sa mga issue na to. Ang pinaka-paborito ko ho dito ay yung kay Kiko Pangilinan. At yung kay Joel Chuat. Pero yung yung pangungulila ng ating mga kababayan sa pamumuno nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, talaga kung napakatindi. No? Dito na ho natatapusin sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga nag-comment, sa mga nag-dislike, sa mga so far, ilan lang naman ho nagdi-dislike sa mga video natin. Pero welcome ho kayong lahat dito. Sa mga nagpakulay dito sa video na to, ngayon pa lang ho, pinapasalamatan ko na kayo. Sa susunod na video ko na ho kayo, ma-shoutout. Maraming salamat ho. Again, hindi ho yun require. Kumbaga, pagpapakita lang ho yun ni PH Update ng appreciation sa mga nagpapakulay ng mga kababayan natin. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Saludo.